Ang pagkakalbo ng buhok ay isang problema na nakakaapekto sa maraming tao, at maaaring magkaroon ng iba't ibang mga sanhi, kabilang ang mga pagbabago sa hormone, maaaring makaapekto sa kalidad ng pangkalahatang kalusugan ng isang tao. Ang emosyonal at sosyal na diskomportableng dulot ng pagkawala ng buhok ay maaaring makaapekto sa pangkabuuang kaginhawaan at kaligayahan. Mahalaga ang pangangalaga sa pangkalahatang kalusugan ng iyong buhok at anit upang mapanatili itong malakas at malusog sa buong panahon. At upang makatulong sa iyo ng mas mabilis, iniwan ko rito sa mga komento ang isang paraan na tumulong sa libu-libong tao tulad mo. I-click lamang ang link at alamin pa ang higit pang impormasyon, okay? Ang katas ng sibuyas ay madalas na nababanggit bilang isang natural na paraan para sa pagpapalago ng buhok at pagpapabuti ng kalusugan ng buhok. Narito ang karagdagang impormasyon tungkol sa katas ng sibuyas sa kaugnayan sa buhok. Pagpapalakas sa paglago ng buhok. Ang katas ng sibuyas ay naglalaman ng asupre, na isang mahalagang mineral para sa produksyon ng collagen at keratina, ang mga pangunahing protina para sa paglago at kalusugan ng buhok. Ang asupre rin ay tumutulong sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa anit, na maaaring mag-udyok sa mga folikulo ng buhok na mag-produce ng mas matibay na buhok. Pangunahing pagkontrol sa pagkakalbo ng buhok. Maraming tao ang nag-uulat ng pagkakaroon ng mas kaunting pagkakalbo ng buhok pagkatapos gamitin ng regular ang katas ng sibuyas sa kanilang anit. Ito ay maaaring kaugnay sa asupre at iba pang mga sangkap na matatagpuan sa sibuyas na nagpapalakas sa buhok. Pagpapabuti ng texture at kagandahan. Ang katas ng sibuyas ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng texture ng buhok, ginagawa itong mas malambot at makintab. Ito ay maaaring maatributo sa mga katangian nito bilang hydrating at nutritious. Panglaban sa balakubak. Ang sibuyas ay mayroon ding mga katangian na antibacterial at antifungal na maaaring makatulong sa paggamot sa balakubak, isang problema na maaaring magdulot ng pagkakalbo ng buhok. Tandaan na ang epekto ng katas ng sibuyas sa buhok ay maaaring mag-iba-iba sa bawat tao at maaaring magkaroon ng iba't ibang reaksyon ang anit. Maaring subukan ito ng maingat at suriin ang iyong reaksyon bago gamitin ng regular. Tsaa verde. Ang tsaa verde ay mayaman sa galato ng epigallocatechina na maaaring makatulong sa pagpigil ng pagkakalbo ng buhok dahil ito ay pumipigil sa mga hormone na nauugnay sa problemang ito. Bukod dito, ang tsaa verde ay nagpapalakas sa mga folikulo ng buhok, nagpapalaganap ng paglago ng mga buhok. Ang tsaa verde ay naglalaman ng mga bioaktibong sangkap na maaaring mag-udyok sa mga folikulo ng buhok. Ang mga folikulo na ito ay mga maliit na istruktura sa balat ng anit na responsable sa paglago ng buhok. Ang pag-udyok sa mga folikulo ng buhok gamit ang tsaa verde ay maaaring makatulong sa pagpahaba ng yugto ng paglago ng buhok at pagtaas ng produksyon ng mga bagong buhok. Ito ay nagreresulta sa mas makapal at malusog na buhok. Mga antioxidant at anti-impeksyon na katangian. Kilala ang tsaa verde sa kanyang mga katangian na antioxidant na maaaring makatulong sa pagprotekta ng mga folikulo ng buhok laban sa pinsala na dulot ng mga free radicals. Ang mga free radicals ay maaaring magdulot ng pinsala sa buhok at mag-ambag sa mas mabilis na proseso ng pagtanda ng buhok. Bukod dito, mayroon ding mga katangian na anti-impeksyon ang tsaa verde. Ang kronikong impeksyon sa anit ay maaaring makatulong sa mga problema sa buhok, kasama na ang pagkakalbo ng buhok. Ang tsaa verde ay maaaring makatulong sa pagbawas ng impeksyon na nagpo-promote ng mas malusog na kapaligiran para sa paglago ng buhok. Ang puro na gel ng aloe vera na kinukuha mula sa mga dahon ng halaman ng aloe vera ay isang natural na sangkap na malawakang ginagamit para mapabuti ang kalusugan ng buhok at anit. Narito ang ilang karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano ang aloe vera ay makakatulong sa buhok. Paggamot sa balakubak. Ang aloe vera ay may mga katangian na antifungal at antibacterial na maaaring makatulong sa paglaban sa balakubak. Madalas ang balakubak ay dulot ng labis na paglago ng mga fungi sa anit, at ang aloe vera ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng mga ito na nagpapagaan sa balakubak.
Pagsasahin ang sobrang oiliness. Kilala ang aloe vera sa pagbabalance ng produksyon ng langis sa anit. Ibig sabihin ito, maaari itong makatulong sa mga taong may dry na buhok pati na rin sa mga may oily na buhok. Para sa mga may oily na buhok, ang aloe vera ay makakatulong sa pagkontrol ng produksyon ng sebo na nagpapabawas sa hitsura ng sobrang oily na buhok. Para sa mga may dry na buhok, ang mga katangian nitong hydrating ay maaaring makatulong sa pag-iwas ng sobrang pagka-dry. Malalim na hidrasyon. Ang aloe vera ay mayaman sa tubig at naglalaman ng bitamina, mineral, at amino acids na maaaring magbigay ng malalim na hidrasyon sa buhok at anit. Ito ay lalo na makakabuti para sa mga buhok na tuyo, nasira, o sobrang dry. Nakakapagpapalamig sa anit. Kung ikaw ay may sensitibong anit, makati, o namamaga, ang aloe vera ay maaaring makapagpapalamig. Ang mga katangian nitong anti-inflammatory at refreshing ay makakatulong sa pag-alis ng pangangati at pamamaga. Pampalakas ng paglago ng buhok. Bagamat hindi ito isang sobrang epektibong stimulant para sa paglago ng buhok kumpara sa ibang mga sangkap, ang aloe vera ay maaaring makatulong sa di-umano'y paraan sa pagpapabuti ng malusog na paglago ng buhok sa pamamagitan ng pangangalaga sa malusog na anit at pag-aalis ng problema tulad ng balakubak. Natural na conditioner. Ang aloe vera ay ginagamit din bilang natural na conditioner para sa pagpapalambot at pagdidiskubre ng buhok na nagpapabawas sa pagkakaroon ng mas makintab at malusog na hitsura ng buhok. Ang masahe sa anit ay isang simpleng, nakaka-relax, at potensyal na nakakabuti na gawain na maaaring makatulong sa kalusugan ng buhok at mag-udyok ng paglago ng buhok. Narito ang karagdagang detalye tungkol sa kung paano gumagana ang masahe sa anit at ang mga benepisyo nito. Pampalakas ng paggalaw ng dugo. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit itinuturing na makabuluhan ang masahe sa anit para sa paglago ng buhok ay ang kakayahan nito na magpataas ng paggalaw ng dugo sa bahagi ng anit. Kapag maginhawa mong pinipisil-pisil ang anit, na ipapalaganap mo ang daloy ng dugo sa lugar na iyon. Pagkukunan ng nutrisyon ng folikulo ng buhok. Kasama ng pagtaas ng daloy ng dugo ay dala nito ang mga nutrisyon at oxygen para sa mga folikulo ng buhok. Ito ay kritikal para sa kalusugan ng mga folikulo sapagkat kailangan nila ang mga nutrisyong ito upang mag-produce ng malalakas at malusog na buhok. Pagpaparelax ng anit. Maaari ring makatulong ang masahe sa anit sa pagpaparelax ng mga kalamnan at pag-aalis ng tensyon sa lugar ng anit. Ang stress at tensyon ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kalusugan ng buhok, at ang masahe ay maaaring maging epektibong paraan upang alisin ang mga salik na ito. Pag-aalis ng mga lason at labis na dumi. Bukod sa pagpapabuti ng daloy ng dugo, ang masahe sa anit ay maaaring makatulong sa pagtanggal at pag-aalis ng mga natipong dumi at lason sa anit. Ito ay maaaring lalong makabuti para sa mga taong may balakubak o sobrang oiliness. Pampalakas ng natural na pag-produce ng sebo. Ang masahe sa anit ay maaaring makatulong sa pagbabalance ng produksyon ng sebo, natural na langis, sa anit. Ito ay mahalaga sapagkat ang sobrang oiliness o sobrang tuyot ay maaaring makasama para sa buhok. Pampalaganap ng paglago ng buhok. Bagaman ang masahe sa anit ay hindi isang milagrosong lunas para sa baldness o advanced na pagkakalbo, maaaring makatulong ito sa pag-udyok ng malusog na paglago ng buhok sa mga kaso kung saan ang mga folikulo ay aktibo at malusog pa. Pagbawas ng stress. Ang stress ay isang salik na maaaring makatulong sa pagkakalbo ng buhok, at ang masahe sa anit ay maaaring makatulong sa pagbawas ng stress at pag-udyok ng pangkalahatang pakiramdam ng pagkakarelax at kaginhawaan. Paggamit ng essential oils. Maraming tao ang pumipili na gumamit ng mga essential oil sa panahon ng masahe sa anit. Ang mga langis tulad ng langis ng jojoba, langis ng niyog, o langis ng rosemary ay maaaring i-massage sa anit upang dagdagan ang mga benepisyo ng masahe. Inaasahan kong nakatulong ako at mangyaring mag-iwan kayo ng inyong komento sa video. Kung may mga tanong kayo, andito ako para mag-assist. Salamat sa inyong panonood hanggang dito.